Katatapos lang ng undas, kaya siguradong maraming mga Pilipino na naman ang bumisita sa sementeryo at dinalaw ang puntod ng mga mahal nila sa buhay. Yan na naman. Naalala ko na naman tuloy ang isang kakilakilabot na karanasan ko sa sementeryo. Sa katunayan, tuwing sasapit ang unang araw ng Nobyembre ay sumasagi sa isip ko ito. Nangyari ito noong binata pa lamang ako. Ngunit bago ang lahat, babati na muna ako ng magandang gabi sa inyong lahat. Ako si David, nasa mahigit 50 taong gulang na po sa kasalukuyan. Nakitira ako sa isang baryo dito sa may probinsya ng Zamboanga del Norte. Dito ay mayroon isang maliit na sementeryo kung saan, ayon sa kwento ng mga matatanda sa baryo, ay pinamumugaran daw ng mga aswang. Sa dulong parte ng sementeryong ito, may tinatawag na bantilan. Ito ang pwesto kung saan ang mga nakalibing lang ay yaong mga mayayaman sa aming baryo. May kadiliman ng lugar na iyon dahil sa mga nagtataasang puno na nasa paligid, lalo na sa tuwing sasapit po ang gabi. Dahil dito, yon ang dakong pinaghihinalaan ng mga matatanda kung saan naglulungga ang mga aswang. Mabilis lang na kumalat sa buong baryo ang usapin tungkol doon, kaya naman naalarma ang mga mayayamang residente. Lalo na, yung mga may mga kamag-anak na nakalibing sa bantilan. Hindi sila nagdalawang isip na gumastos ng malaking halaga para ipalinis ang paligid ng lugar at ipaputol ang ilang punong nakatayo roon para naman maging maaliwalas tignan. Nag-alok din sila ng malaking buwan ng pasahod para sa mga voluntaryong magbabantay sa bantilan. At dahil sa mahirap lamang ang buhay ko noon at hindi madaling humanap ng pagkakakitaang pera, isa ako sa mga naglakas loob na kumagat sa ganoong pakulo ng mga mayayaman. Kaso nga lang, huli na nang malaman ko na full-time pala ang hanap nilang tagabantay. Natuwa naman ako ng kalaunan. Nalaman kong sagot pala nila ang pagpapagawa ng tutuluyang kubong malapit sa bantilan. Sagot din nila ang ilang pagkain at mga pangangailangan ko. Kaya talagang sinikap ko na mapili nila ako. Okay na kahit full-time. Palag-palag na kako. Kailangan na kailangan ko ng pera. Wala na akong pakialam sa mga kwento patungkol sa mga aswang. Kung totoo man o hindi, wala na akong pake. Ang tagal ko na rin naman kasing namumuhay noon pero ni minsan, hindi naman ako nakakita ng ganoon. Sa kabutihang palad po, nakuha ako bilang tagabantay. Pero may isa pa akong makakasama doon. Lumipas naman po ang mga araw at linggo. Naipatayo na po ang tutuluyan naming kubo doon. Hindi naman kami nag-aksaya ng panahon at agad na kaming naglipat doon ng gamit ng aking makakasama. Siya nga pala, siya naman po si William. Sa mga unang araw namin doon ni William, maayos naman po ang lahat. Nakiramdam kami sa paligid sa pagsapit po ng gabi pero wala namang kakaiba. Wala rin namang nakakatakot na nangyayari. Ilang linggo pa ang lumipas. Naging normal naman ang pananatili namin doon sa loob ng sementeryo. Ay nako, gawa-gawa lang talaga ng mga matatanda sa baryo yung usupin tungkol sa aswang pre. Sinabi mo pa, William. Mula pagkabata natin ganyan na talaga ang mga matatanda rito sa atin. Parang hindi rin naman nadadala ang mga tao at palaging naniniwala sa lahat ng mga sinasabi nila. Pero paano kaya pre kung totoo nga yung aswang? Ano gagawin mo? Ay nako William, wag mo nang isipin yan. Malabong magkatotoo ang mga nilalang na yan. Panakot lang nila yan sa mga batang katulad natin. Pero mga binata na tayo ngayon, matatakot pa ba tayo? Sa likod ng sagot kong yon sa tanong ni William, hindi ko rin naiwasan na mapaisip. Paano nga kaya kung totoong may aswang at doon sa sementeryo unang umatake? Ano ang gagawin ko? Pero binaliwala ko na lang din yon. Ginawa ko na lang po ang araw-araw kong trabaho.
Lumipas po yung mga araw. Nagkaroon po ng sunod-sunod na hindi mapaliwanag na insidente doon sa bantilan ng sementeryo. Nagsimula ako makarinig ng mga kaluskos tuwing gabi. Galing yun sa bantilan. Bukod dito, may mga ilan din akong yabag na nadidinig. Yung para bang may naglalakad sa ibabaw ng mga puntod na nandoon. Pero kapag nilalabas ko naman at tinitignan, wala naman akong nakikita. Ilang gabing paulit-ulit na ganoon. Kaya naman nagdesisyon kami ni William na bantiyan mula sa kubo yung bantilan. Ganoon na nga ang ginawa namin. At nagulat kami sa mga sumunod naming nasaksihan. Noong malalim na ang gabi, may isang nilalang na nababalutan ng itim na balahibo ang dumating doon. Baluktot ang pangangatawan nito at parang tulad ng aso, pero iba ang itsura niya. Para siyang demonyong nagkaroon lang ng katawan lupa. Mapupula ang kanyang mga mata. Puno rin ang bibig niya ng mga matatalas ng ngipin. Miski mga kuko niya, mahaba rin. Binalot kami ng takot ni William. At ang nagawa na lang namin sa mga oras na iyon ay isarado ang bintana. Nakiramdam lang kami. Pinakinggan ko anong gagawin ng nilalang na noon ay nasa mismong bantila na. Narinig namin ang parang paghuhukay niya sa lupa. Nadidinig nga rin namin na parang sinusubukan niyang tungkabi ng mga puntod na naroon. Yung para bang balak niya talagang hukayin yung mga bangkay. Sa takot po namin, bumalik na lang kami sa tinutuluyan namin. Tinulog na lang namin yun. Kinabukasan, nakita namin ang kalat na ginawa ng nilalang na yun. Bigo man niyang makuha ang mga bangkay na nasa loob ng mga puntod, ay malalim naman ang hukay na nagawa nito. Ang ginawa naman namin ni William, inayos namin yun bago pa ito maabutan ng mga mayayaman. William, kailangan natin humingi ng tulong sa albularyo. Sakto, David. May kakilala ako. Kaso kung pupuntahan natin, dapat ngayon pa lang lumakad na tayo. Malayo kasi yun eh. Madali naman kaming nagligpit ni William ng mga gamit namin at saka umalis para puntahan ang sinasabing kakilala niya. Nakakapagod, ang sakit sa mga paa, pero narating naman namin ang lugar. Mabuti na lamang, mabait yung albularyo. Pinagpahingakas kami nito tapos pinakain din. At matapos nun, kinuwento na namin sa albularyo ang lahat ng nasaksihan namin noong gabing nagdaan. Doon na inakumpirma namin na aswang nga ang umaaligid sa sementeryo. At ang pakay daw nito ay para manguha ng bangkay na nakalibing doon. Pero lubharo misteryoso ang ganoong kinikilos ng nasabing aswang. Karaniwan daw kasi sa mga aswang, sariwang karne o laman ang hinahanap at gustong kainin. At noon lang daw siya nagkaroon ng ganoong insidente na kumukuha ng bangkay na galing pa sa libingan. Dahil doon, naghinala ang albularyo na may ibang pakayong aswang. Kaya naman sinamahan kami ng albularyo pabalik sa kubo kung saan kami nanunuluyan. Nagdesisyon siyang magpalipas doon ng isang gabi kasama namin para maobserbahan niya ang susunod na gagawin ng aswang na iyon. Kinagabihan, hinintay namin ang muling pagbabalik ng aswang. Nang malalim na ang gabi, narinig na naman namin ulit ang kadalasang ingay na ginagawa ng aswang. Nung gabi yun, nakita na talaga namin na naghuhukay nga ito sa gilid ng isang puntod. May mga pagkakataon nga din na binabakbak niya ang malalapad at makakapal na sementong nakapatong doon. Ang isa pang napansin naming tatlo ay parang wala ito sa sarili. Para bang may ibang kumokontrol sa aswang na yun. Kapansin-pansin din ang panghihina nito dahil sa bagal ng ginagawa niyang paghukay. Hinayaan lang siya ng albularyo na ipagpatuloy yun hanggang sa agad din itong napagod at umalis doon sa bantilan. Dumaan yon sa madilim na bahagi ng sementeryo papunta sa kakahuyan papalayo roon. Pagkatapos naming masaksihan yon ay natulog na rin kami at nagpahinga. Kinaumagahan, habang kumakain ng almusal, ay yun ang napag-usapan namin. Yun bang puntod na kinakalkal ng aswang kagabi?
Gaano na ba katagal ang bangkay na nakalibing roon? Wala pa hong isang buwan. Bakit niyo naitanong? Yung aswang na nagbubungkal, ninanais niyang mailipat ang sarili niyang espiritu sa bangkay doon sa ilalim. Isa yung uri ng aswang na nagpapalipat-lipat ng katawan na kung hindi lang mapapatay ang mismong sisidlan o katawan ng ginagamit nito, ay halos para itong immortal na walang kamatayan at hindi sobrang nagdurusa sa unti-unting paghihinala habang tumatanda. Ano hong dapat nating gawin kung ganun? Kailangan na siyang mahuli sa lalong madaling panahon dahil sa oras na magkaroon ng aswang na yun ng panibagong katawan, siguradong magsisimula na rin yung sumalakay sa buong baryo. Pero sa paanong paraan naman ho siya mahuhuli? Hindi rin ho birong harapin ng mga aswang. Huwag kayong mag-alala mga iho. Ituturo ko sa inyo ang lahat ng dapat niyong malaman. Hindi nga kami binigo ng matandang albularyo. Tinupad niya ang mga sinabi niyang yun. Nag-umpisa siya sa mga pangunahing detalye tungkol sa mga aswang. Marami pala itong uri. At yung sinusubukan naming hulihin sa panahon na iyon ay isa sa mga hindi pangkaraniwang lahi. Pero hindi naman daw yun gaanong kalakas dahil ang bilis at tiksi nito ay nakadepende lang sa kung luma ba o bago ang katawan na kanyang ginagamit. Sunod naman naming nalaman ay tungkol sa mga kahinaan ng mga aswang. Kabilang narito ang mga kilala ng lahat na asin, pati na rin mga dinikdik na bawang. Takot din sila sa mga relihiyosong simbolo gaya ng krus, kahit pa kasing liit lang yun ng mga nakasabit sa rosaryo. Ang pinakamabisang armas naman na panlaban sa kanila ay yung tinatawag na buntot pagi. Matapos yun, sinama kami ng albularyo papunta sa pinakamalapit na dagat. Sinabi niya sa amin na manghuhuli kami ng pagi para gawing armas nga ang buntot nito. Pagkarating namin sa dagat, ay may binulong na orasyon ng albularyo sa hangin. At laking gulat namin ng ilang saglit lang, ay biglang may lumutang na malalaking pagi sa aming harapan at wala na itong mga buhay. Agad itong dinampot ng albularyo at pagkatapos ay bumalik kami doon sa amin. Doon ay maingat niyang tinanggal ang buntot pagi. Binilid ito sa araw at yun ang gagawin naming armas. Sinanay niya rin kami sa pakikipaglaban para matuto daw kaming protektahan ng aming mga sarili. At kinagabihan ng araw na iyon, hinanda namin ang sarili namin ni William dahil malaki ang tsansa na bumalik ang aswang para maghanap ng panibagong bangkay. Tama nga ang hinala naming lahat. Bumalik nga po ang aswang. Nagdadalawang isip pa nga ako noon kung ano ang gagawin ko. Sasabuyan ko na lang ba ng asin? O makikipagharap-harapan ako sa aswang na yon? Hanggang sa sumigaw na po ang albularyo, nahagisan ko raw muna ng asin para manghina ito ng husto. At yun na nga ang aking ginawa. Humiyaw ng napakalakas ang aswang sa sakit. Sumugod naman ang albularyo. Kumuha siya ng tinatawag niyang benditadong lubid. At yun ang ipinantali niya sa aswang. Sa tulong daw nun, hihina na po ang aswang. Kami naman po ni William, pinaghataw namin ng buntot pagi yung aswang. Sakit na sakit ito. Dapnos ang kanyang mga balat. Pilit namang nanlaban pa ang mga aswang at sinubukang makatakas. Pero bigo siya. Lalo tatlo kaming nandoon. Wala siyang tatakasan. Sa uli, matagumpay po naming nahuli yung aswang at inilagay sa matibay na kulungan. At syempre, kumalat naman yun sa buong baryo namin. Halos naging parang museo ang tapat ng kubo na tinitirhan namin. Dahil kitang-kita doon ang sunog na katawan ng aswang. Maraming natakot, pero ang iba naman walang pakialam. Pero karamihan napahanga. Bilib na bilib sa amin.
Binigyan naman kami ng pabuya ng mga mayayaman. Pinaghatian namin yung 3. Kaya naman, tuwang-tuwa kami sa nagawa namin. Hinding-hindi ko malilimutan ang karanasan na iyon. Sana'y nagustuhan nyo. Maraming salamat po.